Hindi nga raw mawawala sa basketball ang physical game at para sa akin ay ito ang mga bagay na kailangang iwasan ni Kai sa oras na makaharap ang mga player na madudumi ang laro sa loob ng court dahil kitaan natin ang ginagawang dirty games sa mga import para lang pigilan itong si Kai natin sa ilalim at yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras mo para suportahan ang aking channel at mag-subscribe then click the notification bell. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nagdaang laro nitong si Kai sa Japan B-League apparently hindi na nila napapansin ang mga maduduming laro na ginagawa sa ating batang sentro at kita naman sa bawat game ang intentionally foul na ginagawa ng mga import player para lang pigilan itong si Kai. But for me na maganda ang strategy nitong si Kai na tinatawanan lang ang mga import na gumagamit ng dirty game sa kanya at malaking insulto ang mga bagay na yan sa mga import na nakakatapat nito at isa sa malupit na strategy ni Kai yan para ma-insulto ang kanyang mga katapat na import ay tawanan na lang. At para sa akin na ito ang mga bagay na kailangang iwasan ni Kai dahil talagang kaya nitong sirain nga raw ang napakagandang karera niya sa liga. Mga player na gumagamit ng dirty games at dirty plan para pigilan itong si Kai sa ilalim. Para sa akin ay kung hindi agad yan mapapansin ng Japan B-League ay maaaring malagay sa delikadong laro itong ating pride at makasira pa ito sa kanyang karera International League dahil kita natin sa mga video na ito na hindi talaga maganda ang laro at depensa na ginagawa ng mga player ng Alvart dito kay Kaiju at ang iba pang mga player na kanyang nakakatapat sa liga na ito. Sa ilalim pa lang ay makikita natin na hindi talaga sang-ayon kahit pa ang mga manonood lalo na ang coach ng Yokohama sa ginagawa ng mga player na ito kay Kaiju. Pero mukhang hindi yan napapansin ng mga referee dito but not to increase the issue para sa akin mas kailangan na lang nitong si Kaiju natin na mag-ingat sa ganyang klaseng mga player at maduduming laro sa loob ng court dahil na rin siguro sa sunod-sunod na record and high averaging points nitong si Kai talagang nakita ng mga import na ito na mas kailangan pa nga nila gumamit ng maduming laro para lang pigilan itong si Kai sa ilalim at talagang ginamitan pa nga raw ng dirty game plan itong si Kaiju ng ibang mga import. First time na na-injury si Kai kung maaalala natin mabuti nga raw na hindi naging malala ang naging injury nito at mabilisang naka-recover itong si Kai sa Japan B-League at para sa akin ay ang injury ang isa sa pinakaiiwasan dapat nitong si Kai sa kanyang karera dahil alam naman natin na kadalasang sumisira sa mga player international or local ang matinding injury na nararanasan ng mga ito sa loob ng court at yan ang kailangang iwasan nitong si Kai natin lalo na sa mga player na handang sirain ang kanyang karera gamit ang maduduming laro na ginagawa nito sa loob ng court tulad ng nangyari kay Lakai Renz Abando sa KBL. Mabuti na nga lang raw na naka-recover din agad itong ating kababayan sa kanyang naging matinding injury at nagkaroon ng magandang panibagong conditioning itong sila Lakai Renz Abando sa kanyang paglalaro at yan ang mga bagay rin na kailangan ng iwasan ngayon pa lang nitong si Kaiju natin dahil iyan yung mga bagay na sigurado ako nasisira sa karera nitong si Kai sa oras na ma-encounter ang ganyang mga problema at maduduming mga player sa loob ng court at talaga nga naman na kaya nitong sirain ang napakagandang karera niya sa Liga International and why not na umabot ng araw itong si Kaiju natin sa NBA League ngayon.